apat na puntos, bakit even an ordinary person can see the redistricting bill as something can be challenged in the Supreme Court. Ang una, gerrymandering. Ang gerrymandering, Taguluan, lumipad, bypassing, Kapay, at sa Camarao City. Doon lumukso sa kabila ganyan. Di ba? Dito sa Cotabato City, continuous man lahat ng area dito. Bakit meron pang isang barangay pinalipad dun sa kabila? Dito sa Maguindanao Norte, Kamuntalan, Talitay, pinalipad, lumukso doon sa Sultan Mastura, bypassing Sultan Kudarat. So very clear gerrymandering. Mga abogado sa Kongreso, at it follows na kahit dito sa Parliament, it will follow the same legal provision, na yung papasa ng isang batas na redistricting or creating another district, that will not apply in the current Congress. And this, in the same way, dito sa Parliament, it will not apply sa election ngayon, yung redistricting. Kasi self-serving yan. Di ba? So that's second reason. The third reason is that tilagay mo naman doon sa bill na yan, authorizing the President. Only the higher entity, political entity can authorize a lower entity, but a lower entity cannot authorize a higher entity. So ng pangatlo, yung pang-apat ay kung ang batas ay creating chaos, di ba? So hindi pwedeng implement yung batas na yan. So four reasons na maaaring ma-declare ang redistricting bill na ang konstitusyonal. Pero hindi na umabot doon because you cannot file a petition in the Supreme Court unless you have a copy of the bill na pirmado ng Speaker at saka pirmado ng Chief Minister. Nandito po tayo ngayon sa Supreme Court para mag-file ng petition questioning yung Bangsamoro Autonomy Act number 77 na ito ay unconstitutional at labag sa batas ng Pilipinas. Ito ay pinasa at pinirmahan ng Honorable Chief Minister Abdurrahman Makua
at kahapon. Ngayon, itong redistricting bill ay ito ang magde-define ng parliamentary district sa BARM. Ito ay labag sa Constitution at batas na Pilipinas dahil ito ay gerrymandering. Ibig sabihin, pinagsama-sama ang mga munisipyo para tugunan ang interes ng mga traditional politicians o yung mga trapo dyan sa BARM. Sinisigurado nila na sila ang makakahawak dito sa BARM, na kumbaga ay yung boses ng mamamayan ng Bangsamoro sa BARM ay gusto nilang lupilin at i-advance ang interest ng mga traditional politician. Pangalawa, itong petition na ito ay kinu-question din itong BAA number 77 doon sa section 4 nito. Ito ay labag sa Bangsamoro Organic Law. Ang section 4 na ito ay nag-uutos sa presidente na appoint yung 7 members ng parliament, yun yung galing sa Sulu. Matatandaan po natin na ang Bangsamoro Organic Law ay nag-aalaw lamang sa presidente mag-appoint sa panahon ng transition period o yung Bangsamoro Transition Authority. Sa panahon ng first parliamentary election, ang mga members ng parliament ay dapat ay elected ng tao, elected by the people ng BARM. Pero dito sa batas nito, wala pong kapangyarihan ang parliament na mag-uutos sa presidente na mag-appoint dito sa 7 member ng parliament nito dahil ito ay contraveries o wala sa Bangsamoro Organic Law. Dahil po sa mga pangyayaring ito, base po sa latest na decision ng Supreme Court, kung mayroong isang batas na nagkakaroon o nagpo-promote ng kalituan sa mga botante sa eleksyon na maaaring maapektuhan o mag-violate o maglabag sa karapatan o right to suffrage ng isang mamamayan, ang sabi sa Supreme Court sa latest decision nito ay ito ay unconstitutional at labag sa batas. Ang gusto lang po natin dito mangyari sa petition na ito ay ma-implement ang peace agreement ng tama, ma-implement ang tamang proseso sa peace agreement at ma-implement at magkaroon tayo ng eleksyon sa October 13, 2025 ng mapayapa at may credibility at dapat mag-reflect ang boses at boto ng mamamayang Bangsamoro. Sir, sa inyong media advisor, pinatatalsik niyo po si Secretary Galvez. Bakit po? Opo, kasi po sa panahon ngayon, nakikita po natin ang situation. Hindi na po maganda ang sitwasyon ngayon sa ground. Magulo na po sa ground, nakikita natin. Nag-rally dito, rally doon. Hindi na po nakakatulong ang Secretary Galvez na nanawagan po kami na para po makaproceed itong implementation ng peace agreement ay palitan na po, maghanap na po tayo ng bagong secretary ng OPAPRO. Kaya sir, supportado niyo po yung pagpapatuloy ng BARM elections this year? Opo, ako 10 ng aking mga kasamahan ng MPs o Member of the Parliament ng Bangsamoro Transition Authority, lalong-lalo na yung mga endorsed ng Moro Islamic Liberation Front ng mga Member of the Parliament. Gusto po namin magkaroon na matuloy ang election ngayong October 30, 2025 na isang mapayapa at may kredibilidad at lumalabas ang sumasalamin sa boto at boses ng Bangsamoro o mamamayang Moro dyan sa BARM. Ako nga po pala si Member of the Parliament, Attorney Lanang Ali Jr. at kasalukuyang Deputy Speaker din ng Parliament. Thank you, sir.